si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mahigit 4,000 paaralan apektado ng matinding init ng panahon. DOTR mas babantayan ng EDSA busway dahil sa patuloy na pagdaan ng mga hindi otorisadong sasakyan. BOC kinumpiska ang higit 14 na milyong pisong halaga ng iligal na droga. DOT inilunsad ang Philippine E-Experience. Isang batang muntik malunod sa Western Samar iniligtas ng PCG. Higit 1,000 sugatan matapos ang mapaminsalang lindol sa Taiwan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ayon sa datos ng Department of Education, umabot na sa mahigit 4,000 mga paaralan ang apektado dahil sa mainit na panahon. Katumbas nito ang tinatayang 1,300,000 estudyante na kabilang sa paglipat sa alternative learning mode. Matatandaan, nagpaalala ang DepEd sa kapangyarihan ng mga school official na magsuspindi ng klase o lumipat sa blended o modular learning. Magandang balita naman, may libreng sakay na handog ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 at Light Rail Transit Line 2 o LRT2 para sa mga Pilipinong war veterans. Arangkada ang programang ito mula Biyernes hanggang ika-11 ng Abril. Ito ay bilang pakikibahagi ng pagdiriwang ng Philippine Veterans Week at Araw ng Kagitingan. Mangyaring ipakita lamang ang valid Philippine Veterans Affairs Office IDs upang ma-avail ang libreng sakay, kung saan maaari ring magdala ng isang kasama ang mga veterano para sa libreng sakay. Nasa kabuang 44.19 tons o katumbas ng 16 na truckloads ng basura ang nakolekta ng mga street sweeper mula Metro Manila Development Authority o MMDA Metro Parkways Clearing Group nitong nagdaang Semana Santa. Ito ay matapos ang isinagawang paglilinis sa mga bus terminals, simbahan at pangunahing lansangan sa Metro Manila. Dahil dito, patuloy ang pagpapaalala ng paghikayat ng MMDA na panatilihing malinis ang kapaligiran at maging responsable sa pagtatapon ng basura upang hindi magdulot ng pagbara sa mga kanal at daluyan ng tubig na nagsasanhi ng pagbaha sa mga lungsod. Alinsunod sa kamakailang pag-aproba sa regulasyong nagbabawal sa mga electric vehicles at mga kaugnay na sasakyan na mga dumadaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, magiging epektibo na ito simula ika-15 ng Abril. Tunghayan ang kabuuang detalye sa ulat ni Princess Castro. Simula sa ika-15 ng Abril taong kasalukuyan ay ban na ang mga tricycle, pushcart, pedicab, kuliglig, e-bike, e-trike at light electric vehicles sa national roads, circumferential road at radial roads sa Metro Manila. Ito ay alinsunod sa MMDA Regulation No. 24-002 Series of 2024 kung saan ito ay kamakailang inaprubahan ng Metro Manila Council na nagbabawal sa mga nabanggit na sasakyang dumaan sa mga major roads at mga lugar na sakop o nasa jurisdiksyon ng MMDA. Ang kautosang ito ay pinasabunsod ng patuloy na pagdami ng mga e-vehicle sa mga lansangan kasabay ng pagtaas ng road crash incident na kanilang kinasasangkutan. Narito ang listahan ng pangunahing lansangan na hindi maaaring daanan ng mga naturang sasakyan. Sino man ang lalabag sa ordinansang ito ay pagmumultahin ng 2,500 piso. Habang kukumpiskahin at i-impound naman ang mga unit na mahuhuli kung ito ay hindi rehistrado at walang maipakitang lisensya ang driver. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa pagbabantay sarado sa EDSA busway ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT, ay mas paigtingin pa ito ng Department of Transportation o DOTR dahil sa paulit-ulit na pagdaan ng mga ilang pasaway na sasakyan. Ang detalye mula kay Daniza Lopez. Sa paulit-ulit na pahayag ng Department of Transportation o DOTR sa mga sasakyan na maaari lamang dumaan sa EDSA busway, ay mas paiigtingin nito ang aksyon sa panguhuli sa mga pasaway na hindi pinahihintulutan dumaan dito. Sa ipinadalang mensahe ni DOTR Secretary Jaime Bautista kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes, ay inilahad dito ang mga otorisadong sasakyan na maaaring gumamit ng EDSA busway. Kabilang dito ay ang mga bus na otorisado ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, on-duty ng mga ambulansya, fire truck, sasakyan ng Philippine National Police o PNP, Presidente ng Pilipinas, Vice Presidente ng Pilipinas, Senate President, House Speaker at Supreme Court Chief Justice. Binanggit din ni Bautista sa liham ang pagpataw ng mas mataas na multa para sa mga lalabag upang mas maging mabisa ang regulasyon dito. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Mayroon na namang bagong fake news kung tawagin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kumakalat online ukol sa pabuyang pera na ibibigay na konektado sa programang 4Ps. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pagkalat ng maling impormasyon na ginagamit ang pangalan ng ahensya ng gobyerno, ay muling nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko dahil sa kumakalat na pabuya ng kagawaran. Sa nasabing Facebook post ay makakatanggap ng 1,000 piso ang sinumang makakapagturo sa mga benepisyaryo na hindi dapat napapabilang sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Binanggit din sa post na layunin nitong linisin ang listahan ng 4Ps dahil ito ang paraan umano ng DSWD na pinag-aaralan para sa mas maayos na kalakaran. Paglilinaw naman ng DSWD sa walang katotohanan na post ay dumadaan sa National Household Targeting Unit o listahanan ang pagproseso sa mga tinutukoy na mahihirap para sa programang 4Ps. Dagdag pa nito, regular din ang paglilinis ng kagawaran sa listahan para sa anumang kamalian na mayroon ito. Iniabot din ito sa publiko ang impormasyon na maaari silang magpa-verify o magpasuri kung napapabilang sila sa programa. Mangyaring magpadala lamang ng mensahe sa opisyal na Facebook page ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa kasalukuyan ay hindi na bumubukas ang pahina ng PECeng Facebook page na nais i-report ng DSWD dahil sa pagkalat ng maling impormasyon at paggamit ng pangalan ng kagawaran dito. Patuloy naman ang paalala ng DSWD sa pagsusuri at pagkikilatis sa kredibilidad ng konteksto bago maniwala. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, maliit ang tsansa ng low pressure area na makapasok o mabuo ngayong linggo. Ito ang inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA kung saan sa kasalukuyang epekto ng easterlies ang nararanasan sa Kabisayaan at Mindanao habang may lumalawig na high pressure area naman sa eastern sections ng North Luzon. Dahil rito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa rehiyon ng Davao at Sacsayhuaman, habang posibleng flash floods naman sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Korte Suprema sa Davao naghain na rin ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. PNP nais isakatuparan ang paggamit ng AI para sa pagpapalakas sa mga operasyon. BOC kinumpiska ang higit sa 14 million pesos na iligal na droga sa CIMEC.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagsampa na rin ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court kay Pastor Apollo Cudbuloy kaugnay sa kasong child abuse at sexual abuse. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Bukod sa Senado at Kongreso, naghain na rin ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Cudbuloy. Ito ay kaugnay sa kanyang kinaharap na kasong sexual abuse at child abuse. Nito ngang Miyerkules ay naisilbi na ang warrant of arrest sa Philippine National Police. Kaya naman nagtungo ang Davao Police sa tanggapan ng KOJC upang ibigay ito sa administrator ng gusali. Bigong mamataan si Cudbuloy ngunit arestado ang ilang mga empleyado na sangkot sa nauugnay ng kaso kay Cudbuloy. Ayon kay Davao Regional Police Director Brigadier General Alden Delvo, nakausap naman niya ang abogado ni Cudbuloy ukol sa pagsuko niya at pagpiyansa. Aniya, maaari umanong makapagpiyansa si Cudbuloy sa halagang 200,000 piso para sa kasong sexual abuse at 80,000 piso naman sa child abuse. Ayon kay Delvo, kung sakaling hindi magpakita si Cudbuloy ay magsasagawa ng manhunt ang PNP at ituturing ang pastor na isang fugitive. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Philippine National Police o PNP sa kagustuhan nitong maisakatuparan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI para sa pagpapalakas ng operasyon laban sa mga krimen. Naniniwala si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ang makabagong teknolohiya na ito ay mas mabilis na makakatulong sa paghuli ng mga kriminal at pagresolba ng krimen sa bansa. Bilang bahagi ito ng smart policing, ay tinitiyak ni Marbil na ang paraan na ito ay mas makakatulong sa kapulisan na maisakatuparan ang kanilang tungkulin. Nasabat sa Ninoy Aquino International Airport ang mga hindi na-claim na parcel kung saan nadiskubre ng Bureau of Customs o BOC na naglalaman ito ng higit sa 14 na milyong pisong illegal na droga. Ang buong detalye sa balitang ito. Sa Central Mail Exchange Center sa tanggapan ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang mga illegal na droga na nasa loob ng mga hindi kinukuhang parcel. Ayon sa ulat, ang kabuoang halaga ng nasabing droga ay nasa higit 14 na milyong piso. May mga parcel rin na naglalaman ng cocaine mula sa bansa ng California, USA na may bigat na higit sa 2,000 gramo na ibinalot bilang hardware items. Samantala, ang isa pang uri ng drogang nakumpiska ay ang marijuana na nasa higit 1,000 gramo. Base sa BOC, may mga kaso na sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act ang inihain na laban sa mga consignee ng parcel. Sinigurado naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio na mas pahihigpitin pa ang seguridad ng bansa sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at pagpapaigting sa kapulisan nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inilunsad ng Philippine Cable and Telecommunications Association o PCTA ang taunang convention ng mga cable at telecommunication operators. Ito ay upang mas palakasin ang pagkakaugnay-ugnay ng mga kumpanya para mas maging accessible ang serbisyo ng mga ito sa publiko. Yan ang balitang tinutukan ni Francis Riodique. Sa kasalukuyan ay hindi may pagkakaila ang pagtangkilik ng mga tao sa mga malalaking digital streaming platforms. Dahil rito, kamusta naman kaya ang estado ng mga cable operators sa kabila ng pag-usbong ng mga platapormang ito? Ayon sa Philippine Cable and Telecommunications Association o PCTA, wala naman itong masamang epekto sa mga cable operators. The entry of the over-the-top, the OTT like Netflix and other OTT platforms is a welcome development with us.
because that OTT definitely will be carried through our broadband business. So it's a complementing, not a threat to us. Ito ay isa lamang sa mga itinampok na mga pag-unlad sa larangan ng cable at telecommunications industry sa inilunsad na PCTA Tech Show 2024 sa SMX Convention Center kahapon. Sa temang Cohesion, Coherence, Connectivity, layo ng convention na ito na mas palakasin ang kakayahan ng mga cable operators upang mapagsilbihan kahit ang mga liblib na lugar. Kaya naman inimbitahan ang mga cable stakeholders, innovators at mga eksperto upang itampok ang kani-kanilang mga naging pag-asenso sa industriya. Bahagi rin ng programa ang paglulunsad ng isang libro na inorganisa ng PCTA na naglalaman ng kasaysayan ng cable industry sa Pilipinas. Dumalo rin sa nasabing programa si DICT Secretary Attorney Ivan Jan Uy at NTC Commissioner Attorney Ella Blanca Lopez at ang Board of Directors ng PCTA. Magtatagal ang convention na ito hanggang Biyernes, 5 ng Abril. Sa kasalukuyan, may 300 miyembro na ang PCTA na siyang nagseserbisyo sa 75% ng kabuang populasyon ng TV cable subscribers sa Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pangunguna ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco ay inilunsad ang Philippine Experience nitong Miyerkules 3 ng Abril sa Rizal Park. Dinagsa ng publiko ang Nole Metangere Garden ng Rizal Park na may mga signature dish tulad ng lechon, chicken inasal, Ilocos Empanada, Bicol Express at iba pang pagkain na sumisimbolo sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ang experience ay ginugunita ang Filipino Fiesta bilang bahagi ng pangunahing inisyatiba ng DOT, ang Philippine Experience Program, na nagbibigay diin sa mahalagang bahagi ng pagkain at gastronomy sa pagbuo ng tourism landscape ng bansa. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa kumakalat na pekeng email message na nagpapanggap bilang si Secretary Teodoro Herbosa. Nilinaw ng DOH na ang email na ito ay hindi pagmamay-ari ng kalihim at ang anumang mga pahayag, komento at transaksyon na ginagawa ng email ay hindi kumakatawan kay Secretary Herbosa. Ayon pa sa DOH, maaaring magsampa ng kasong kriminal kung magpapatuloy ang kaukulang post. Samantala ay patuloy namang hinihikayat ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang source at platform tulad ng opisyal na mga plataporma ng DOH na maaaring maabot sa pamamagitan ng mga social media account na nakatala sa inyong TV screens. Sa layuning hikayatin ang mga Q-citizen na maging responsable sa pagtatapon ng mga recyclable material sa lungsod, patuloy ang pag-aarangkada ng QC Trash to Cashback program nito. Tunghayan ang balita kay Princess Castro. Patuloy ang pag-arangkada ng QC Trash to Cashback program sa Quezon City ngayong buwan ng Abril. Layunin ng Trash to Cashback na hikayatin ang mga mamamayan na pamahalaan ang mga basura sa pamamagitan ng pakikipag-trade ng mga recyclable materials kapalit ang pera depende sa halagang katumbas ng mga material. Sa ilalim nito ay nag-set up ng pop-up drop-off and exchange booth ang mga tagapangasiwa ng programa sa ilang barangay sa lungsod ng Quezon para sa buwan ng Abril upang may pamalit ang mga recyclable materials. Kabilang sa mga maaaring ipalit sa programa ay ang mga recyclables at single-use plastics gaya ng mga plastic spoon and fork at plastic cups. Para sa buwan ng Abril, ang programa ay nagsimulang umarangkada nitong Martes na magpapatuloy hanggang sa katapusan ng buwan. Para sa District 1 ng lungsod, ang schedule ng kaganapan ay sa ika-23 ng Abril at sa ika-10 at 24 ng Abril naman para sa District 2. Samantala para sa District 3, ang mga booth ay isi-set up sa ika-11 at ika-25 ng Abril habang sa ika-16 at katapusan ng buwan naman ang sa District 4. Bukod dito ay magtutungo rin ang programa sa District 5 sa ika-17 ng Abril at ngayong araw at sa ika-18 ng buwan sa District 6.
Samantala, ang Quezon City Hall Park and Lagoon ay nakaantabay mula Lunes hanggang Biyernes, maliban tuwing holidays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para sa higit pang impormasyon hinggil sa mga kaukulang puntos na katumbas ng mga recyclable materials, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Quezon City Climate Change and Environmental Sustainability Department. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. BFP nagbabala laban sa prank call sa himpilan ng mga bombero o emergency hotline. Isang batang muntik malunod sa Western Samar iniligtas ng PCG. DENR nagsagawa ng fire drill para isulong ang fire safety sa kapaligiran. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nitong kamakailan lang ay nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang 2 taong gulang na batang muntik ng malunod. 10 metro mula sa baybayin ng Buribaras Beach, Barangay Estaca sa Catbalogan City, Western Samar, bandang alas 4:30 ng hapon. Matagumpay na inaisagawa ni CGSN1 Joseph Antepuesto ang cardiopulmonary resuscitation at mabilis namang isinakay ang bata sa ambulansya nang magkaroon ito ng malay at dinala sa pinakamalapit na ospital upang agad na makatanggap ng tulong medikal. Ang mga rescuer ng PCG na namamahala sa beach resort sa oras ng nasabing kaganapan ay nagbigay ng maagap at maaasahang tulong kung saan ang pamilya ay lubos na nagpasalamat. Dahil ngayong init ng panahon, ang kaso ng sunog ay lubhang nagaganap, kung kaya't nagpaalala ang Bureau of Fire Protection o BFP sa mga mahilig mag-prank call sa himpilan ng bombero o sa Emergency Hotline 911. Ang prank calls ay sa ilalim ng paglabag sa Revised Fire Code ng bansa, kung saan ang pagbibigay alarma sa hindi makatotohanang kaganapan ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang kaparusahan sa nasabing paglabag ay magmumulta mula 1,000 hanggang 40,000 piso na siyang nasa ilalim ng krimeng unjust vexation. Bilang paggunita sa Fire Prevention Month, nagsagawa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng fire drill kasama ang mga kawani nito. Para sa buong impormasyon, narito ang kaganapan. Dahil sa lumipas na buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month, nakiisa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa paggunita nito. Kamakailang nagsagawa ang ahensya ng fire drill ukol sa fire safety at kahandaan ng mga kawani nito laban sa banta ng sunog. Kaisa ang ahensya sa hangaring mapuksa ang isyu ng sunog sa bansa bilang hangaring nilang bigyang halaga ang pakikiisa ng lipunan at mamamayan upang mapuksa ito. Ang Fire Prevention Month ay alinsunod sa proklamasyon na nagsusulong sugpuin ang mga aksidente at palaganapin ang kamalayan ukol sa kaligtasan ng bansa laban sa banta ng sunog. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang pandaigdigan, nasa 9 na katao ang nasawi habang higit 1,000 naman ang naitalang sugatan sa mapinsalang lindol na yumanig sa Taiwan nitong Miyerkules. Dose-dose na rin ang mga infrastruktura na naperwisyo ng malakas na lindol na nakapaghatid pa ng banta ng tsunami sa karatig ng mga bansa tulad ng Japan at Pilipinas. Sa tala, ito na umano ang pinakamalakas na lindol na yumanig sa Taiwan sa loob ng 25 taon. Tinitiyak naman ng Manila Economic and Cultural Office na walang Pilipinong nasaktan o naapektuhan doon nang tumama ang nasabing lindol. Gayon din ang patuloy na pagtutok ng Department of Migrant Workers sa sitwasyon ng mga Pinoy sa Taiwan.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Mahigit 4,000 paaralan apektado ng matinding init ng panahon. DOTR mas babantayan ng EDSA busway dahil sa patuloy na pagdaan ng mga hindi otorisadong sasakyan. BOC kinumpiska ang higit 14 na milyong pisong halaga ng iligal na droga. DOT inilunsad ang Philippine Experience. Isang batang muntik malunod sa Western Samar iniligtas ng PCG. Higit 1,000 sugatan matapos ang mapaminsalang lindol sa Taiwan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/1medianetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.